padala yan ng AFAM ko. Proud na proud siya. Padala yan ng AFAM ko. You know? Alamin natin, panoorin natin kung ano ang episode na ito. Narito. Sino po ang nirereklamo ninyo, Ate Jessica? Si Mervy po. Mervy. Anong problema mo kay Mervy? Kasi po, ganito po kasi yun. Nagpapadala yung AFAM niya ng pera. Wala po siyang Foreigner ID. niya? Opo. AFAM? Opo. Okay. Wala siyang ID. Sabi niya, ipapangalan daw niya yung pera sa pangalan ko para akong kukuha. Sabi niya. Sabi ko, sige, papayag ako. Tapos ang aga-aga pa, hindi pa ako nakakapagilamos, nagmumuta pa lang ako, nakikisuyo na siya. Tapos yung, okay pa nung una. Tapos sumunod, sunod na padala, hindi na siya, yung nagpadala sa kanya, sabi niyang magpapadala daw. Pumunta kami dun ngayon sa remittance. Hindi namin nakuha dahil valid daw. Yung pala, ang tagal namin nakuha. Invalid? Opo. Ang akala niya, ina-expect niya, in-stop ako. Kasi ang tagal po. Pero kasama mo naman siyang pumunta doon. Hindi po siya sumasama. Hindi po siya sumasama. Ikaw lang yung pumunta. Nung sinabing may padala, ikaw lang ang pumunta. And then, sinabi sa'yo nung nagpadalahan, invalid na. Invalid na yung ID mo? Hindi po, Hindi yung nakapangalan number, sa'yo. yung control number po. Sino nagbigay ng control number? Yung yung AFAM po, nag-text po yun sa number ko. Sa'yo na nagte-text. Opo. So, ikaw na yung dumiretso. Opo. Pero ikaw ba may AFAM ka rin ba? Wala po. Wala. So, talagang ikaw lang yung pinapakisuyuan itong kaibigan mo dahil ikaw lang yung may ID. Opo. Bakit diretso sa'yo napupunta yung control number? Binigay niya yung number ko sa AFAM. Bali, yung AFAM nagsisend po sa number ko. Ilang beses ka nang kumuha? 2 beses po. Yung pangatlo, invalid yung Yung pangalawa po, yun po yung nag-invalid. Oh. Nakuha ko po siya, matagal, nag-1 buwan. Kasi po, sa iba po palang remittance niya inilagay. Pero naibigay mo naman dito sa Naibigay kaibigan mo. ko po sa kanya. So, ang sinasabi mo, ngayon, kinakalat niya na nakuha mo na noon pa, tapos parang ginawan mo lang ng paraan, sinasabi mo nakuha mo na after 1 month. So pinagbintangan ka niya, Opo. kaya ka nagagalit. At ngayon ay kayo ay magkaaway na. Opo. Ngayon siya na ay kaaway na dating kaibigan na inirereklamo ni Jessica. Mervy, pasok! Mervy, diretsahang tanong. Totoo ba ang paratang mo na si Jessica ay kinuha yung perang pinadala sa'yo ng iyong AFAM? Nagpadala po yung foreigner ko, ma'am, ng month ng March 20 po. Hindi ko po siya natanggap agad po yung pera. April 10 ko po natanggap yung pera po. Ibig po sabihin, may kasinungalingan po sa kanya po. By the way, ginamit ko po yung pangalan niya dahil wala po akong valid ID. Nagtiwala po ako sa kanya, ma'am. Pero, tinraidor niya po ako. Pero nakuha mo naman after a month. March 20 po pinadala. April 10 ko po natanggap yung pera. March 20, pinadala. April 10 mo, nakuha yung pera. So, ibig sabihin, nagduda ka na nakuha na nung March 20 pa lang. Siguro po, ma'am, nakuha niya po, ma'am. Kasi nagsabi po yung AFAM sa akin na ganung date po niya. Na I sent the money already, Opo, March 20. Anong masasabi mo, Jessica? Hindi po totoo yun. Binigay ko nga sa kanya yung resibo nung April 10 eh. Tapos sasabihin mo, in-stop ako. Paano ko in-stop ako kung binigay ko sa'yo? Ang kapal pa rin pala na mukha mo eh. Ka rin pala eh. So, kumusta ang resibo? Valid ba, Mervy? Opo, ma'am. Pag nagre-receive po ako ng ma'am, nandun po yung petsa at saka yung oras kung kailan po hinulog yung pera. Kasi sinasabi ni Jessica, iba pala yung padalahan. Sa iba pala in-address ng AFAM mo. Totoo, hindi? Isang address lang po yun, ma'am. Ilang beses na po nagpadala po sa kanya. Same address lang, Opo. hindi nagbago. Hindi So, po. ano yung sinasabi mo, Hindi po. Jessica, na nagbago? Nagkakalat na nga sila na istapa daw ako eh. Sabi ko, Wow paano ko naman, na-stapa? sa Wala nga ilang akong beses pera. po nagpadala, Oo, ma'am, kailangan ko sa ng pera, Panglimado pero lang hindi ako nagkakaroon ng estapador. Hindi ako problema. mukhang Ibig po, pera. nagkaka-interest po siya sa pera na pinadala Magkano sa akin. itong perang pinag-uusapan natin, yung huling pinadala? 4-5 po. 4,500. Ito, may issue rin daw na Jessica ay inaagaw din ni Jessica daw ang AFAM mo, Mervy. Hindi
Hindi po yung totoo, sinasabi lang po nila yon. Naging loyal po ang foreigner sa akin. Kasi siyempre seryoso po siya naman. Oh, tapos ano nangyari? Naman, ganda-ganda mo. Nagtaka po ako, nag-advise yung foreigner sa akin. Dapat, Merdy, pag nagsisend ako ng pera, huwag mong sabihin sa kapitbahay mo or sa kaibigan mo dahil pera po yun. Kasi meron pong kaibigan ko na nag-add friend po sa kanya sa Facebook. Ngayon po, sabi ko sa kanya, sabi niya po kung ano po yung pangalan. Iyan nga po yung sinabi niya. Kaso lang, meron po siyang mo ako nickname yun, na ako ginamit nagpaparinig po. kayo na ako Kumbaga, yun, totally, dapat ako hindi niya po dapat. yung totoong pangalan ang ginamit niya. Kumbaga, gumawa po siya ng sariling account sa Facebook. Ano po ang issue mo ngayon kay Mervy? Yung sinangla niya po yung ATM po sa akin. Una kasi, nagsangla siya, nakabayad po siya ng una. Itong pangalaw ng August 25 kasi magpapasokan, hindi na siya nagbayad nung katapusan ng August. Kasi usapan namin, magbayad siya ng August. Nung ano ko ng ATM sa ano niya, wala na pong laman. Anong nangyari sa ATM, Ate Mervy? Bakit di ka na makabayad? Totally po, sinadya ko po ipablock po yun. Dahil sinistis po nila ako. Kaya po pinapadala na ko ng APAM ng ano dahil naguhubad po ako. Diba? Yan ang chismis nila sa'yo. Oo naman Wow, talaga eh. totoo. Talaga, bakit ka bibigyan ng pera kung di ka nagubad? Hindi lahat, ma'am. Hindi lahat ng foreigner. Binibigyan ka ng pera dahil nag-show body ka. Hindi lahat ng foreigner. At saka hindi po ako guilty. napapansin Ma'am. nga Ibig kita, sabihin, ang ma'am, siksik ng buhok, pati damit mo, kung gagawin ko kita-kita, po man hindi. yun, nagiging practical sa buhay ko. Kumbaga, labas kayo doon. Wala akong pakialam Wala sa na akin. Kasi pakailam. diskarte ko Dapat yun din eh. niya rin pinapakailam niya yung inaano ko. Diba, labas kayo. Ang utang. Pero yung sarili kong pamamaraan kung paano ko... Pero dapat di ka nagbibintang. Wala ka namang pruweba. Wala. Pero, Nanay Elena, magkano ang utang sa iyo? 10,000 po. 10,000. Okay. Ang sinasabi ni Mervy na walan siya at sinadya niyang ipasarado yon dahil siya ay pinagchichismisan ninyo. Hindi po totoo yan, ma'am. Sila nga po, Nagchichismis kami nagchichismis dyan. Jessica, ikaw muna ang tatanungin ko. Ayoko maniwala na naiinggit ka kay Rosaline dahil si Rosaline na ngayon ang umahawak ng mga pera na natatanggap para i-turn over kay Mervy. Dati yun ang trabaho mo. Tumatanggap ka ng konting token buhat kay Mervy pag merong. Ngayon ay parang galit na galit ka kay Rosaline. Naiinggit ka ba sa kanya? Hindi po. Kasi nagkakalat po kasi sila ng chismis lagi na istapador daw po ako. Hindi naman totoo yan. Ano yung istapa ko sa kanila? May istapahan ba ako sa inyo? Nakikiapam na nga kayo. Okay. Kasi sa tingin ko, parang hindi ka naiinggit. Hindi po. Nagsa-sour graping ka lang. Kasi hindi na sa'yo napupunta yung parang selos, no? Parang selos. Well, anyway, gulong-gulo ako dito sa AFAM. Oo. Hindi ko alam kung anong konsepto nitong AFAM na ito. At ako'y meron bang AFAM na babae? Meron. Okay. Magsisimula na ako maghanap. Kasi parang extra income, no? Ano ang purpose ng AFAM? Bakit siya nagpapadala ng pera sa'yo? Nagiging practical lang po ako, sir. At saka hindi po ako yung tipong tao na nagsinungaling po. May asawa po ako. May asawa ka? Meron po, pero hindi po ako kasal. Wala kang asawa? Magkasama po kami sa isang bahay. Magkarelasyon lang kayo. Ito na naman tayo doon sa karelasyon. At saka kung makatagpo ka po ng may edad ng puro ng foreigner, yung tanggap ka po kung ano ka po. Nagbabakasakali ng love life. In the process, pag naging kaibigan mo, nagpapadala rin sila ng pera, suporta Opo, para sa'yo. po sa mga anak ko po yun. Dahil sinabi ko po, 6 po yung anak ko, pero... Meron kasing mga foreigners na, generous, no? Tumutulong talaga sila. Pero ito, may intention ka na someday, makakita ka ng isang foreigner na mapapangasawa mo. Is that right? Opo, yun po yung pangako ko sa sarili ko. Kung Yun ang magluluko pangako man mo po sa ako, sarili hindi mo. po Pilipino. At yun din ang purpose mo dito sa AFAM mo ngayon. Ayun po. May relasyon na ba kayo ng AFAM mo? Nagkakaintindihan ba kayo na labi-labi na kayo? Opo, sir. Napamahal na po ako. Alright. Samantalang ikaw ay may karelasyon pa rin dito na ka-live-in na ama ng iyong mga anak.
Alam ba ng ama ng mga anak mo na ikaw ay nakiki-AFAM? Opo, alam niya po, sir. Ilang taon na po. Alam niya. Opo. Kumbaga po, sir, inaantay niya na lang po ako na umalis po ng bahay nila kasi yung tinitirhan po namin, sarili pong bahay nila. Oo. Yun ang kasunduan niyo. Opo. Oo. Kung sakaling ang mga anak mo lumaki na at dalaga na, papahanapin mo rin sila ng AFAM. Hindi naman po. Kumbaga, maibigay ko lang po sa kanila yung magandang buhay, bandang huli po. I'm just concerned about the moral values. That's the purpose of my sitting here, looking at the moral values. Kung makatutulong sa'yo na konting kalabit, konting pitik sa tenga, hey, wake up. Baka meron tayong hindi ginagawa na mabuti o meron tayong ginagawang hindi mabuti na magre-reflect sa ating mga anak. Yun lang ang sa akin. Maraming salamat. Sorry po. Dr. Love, maraming salamat!